Magandang gabi, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jerry Diaz ng taga-Camarin, Caloocan City. Mag-share po ako ng the words of God. Ang share ko po ay mga pangitain ko at panaginip sa Diyos. Natatandaan ko po, nagkaroon po ako ng panaginip sa Diyos. Isa pong ano po yun, yung vulkan. Yung vulkan po yun ay pinakita po sa akin ng Diyos. Nasa Bicol. Pumutok na po yung vulkan na yon at maraming namatay po doon. Panaginipan ko po yun, sabi niya, Jerry, masdan mo ang vulkan. Nagulat po ako. Sabi ko sa Panginoon, Lord, pumutok na po yung vulkan na yan, wala na pong lava dyan, ubos na. Sabi ko ganon. Sumagot ang Diyos, hindi ka ba naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos? Sabi ko, naniniwala po dahil kayo ang Diyos. Sabi ko, masdan mo kung anong gagawin ko sa bulkang ito. Bigla pong umulan na malakas. Tapos lumabas po sa ulan, kulay dugo. Pinuno niya yung bulkan na yon. Yung bulkan na yon pinuno ng Diyos. Ulan na kulay dugo. Tapos bigla pong na po yun, biglang bumulwak yung tubig doon. Umagos. Maraming namatay. Sabi ko, Lord, makapangyarihan talaga kayo. Nangyayari ang mga salita niyo. Oo, dahil paparusahan ko ang tao. Sabi niya, dahil makasalanan na sila. Hindi na sila naniniwala sa Diyos. Nakalimot na sila sa Diyos. Sabi ganon. At nagising po ako noon. Sinulat ko po yun. Sinulat ko po. Ang sinishare ko pala sa inyo, panaginip at pangitain lang po. Panaginip, pangitain po. Yun lang po ang sinishare ko tungkol sa Diyos. Panaginip, pangitain. Tapos po, lumipas po ang buwan, pumutok yung vulkan po, nagkatotoo yung sinabi ng Diyos. Ang daming namatay po. Sa Bicol po nangyari yun, sa Bicol. Ngayon, lumipas ang buwan din, natatandaan ko po, nakikinig po ako ng radyo noon, kinuwento niya po yun, pagputok ng vulkan sa Bicol, sa DZRH po yun. Ngayon po, tumawag ako sa telephone, nakipag-share po ako. Alam niyo po, yung vulkan na yon, parusa po ng Diyos kasi nagkaroon po ako ng panaginip. Umulan po ng malakas, kulay dugo po yung ulan. Tapos pinuno ng Diyos yon. Sa panaginip ko, sabi ko, wala nang laba yan, paano puputok yan? Makapangyarihan talaga ang Diyos, nangyayari ang mga salita niya. Yung pumutok po yung marami pong namatay. Kinuwento ko po sa announcer ng DZRH yan, tumawag ako sa telephone. Tapos nakikinig naman siya. Yun lang, tapos sabi ko sa announcer ng radio station, yun lang po i-share ko, yung panaginip ko tungkol sa Diyos.
Ngayon, lumipas po ang araw, buwan, ah, nagkaroon po ako ng panaginip. Panaginip po na sa Diyos. Pinakita niya sa akin yung sa panaginip, yung liwanag, malaking liwanag po. At sabi ng anghel, masdan mo Jerry, nakikita mo yung liwanag na yan. Sabi ko, opo, magpapakita ang Panginoon sa dambuhalang liwanag sa mundo. Nagulat ako. Makikita siya ng maraming tao, milyon-milyon tao makakita sa kanya. Makikita siya lahat ng mundo. Sabi sa panaginip ko po yun. Sabi ng anghel ng Diyos, nagpakita ang Diyos kay Moises sa punong kahoy na nagliliwanag. Ngayon, sa itaas siya magpapakita at masasaksihan ng mundo. Kaya nakita ko yung liwanag po. Sabi ko, laking liwanag yan. Siya ang Diyos, siya ang liwanag. Tapos nagising po ako, no? Sinulat ko ulit. Gano'n lang naman po ginagawa ko pag nanaginip ako. Sinusulat ko. Yung pangitain ko, panaginip. Ngayon po, lumipas ang maraming buwan siguro. Estimate ko mga 7 buwan yun, o ganon, 7 buwan. Nagkatotoo po ang sinabi ng anghel ng Diyos. Nung papunta po ako sa trabaho, sasakay ako ng jeep. Bumaba ako dun sa may sakay ng Bagong Silang Malinta sa may BPI. Nandun po ako nakatayo, tatawid sana ako. Pagtingin ko doon, napatingin ko sa langit, nakita ko po yung dambuhalang liwanag. Ang laki. Ako, sabi ko po, ito yung pangitain ko sa panaginip. Tapos, sabi niya, Jerry, andito na ako, papakita na ako sa tao. Nagulat ako, Panginoon, ang laki. Pag ganun po yung bilog, tas mahabang ganun. Tapos, nagkatotoo sinabi ng Diyos, nagpakita siya. Ngayon, nung umalis na ako, sumakay na ako sa trabaho, kinabukasan, napakinggan ko po sa radyo, sa mga TV, sa mga news. Nung gabi po, noon alas 7, nagkakagulo ang mga tao. Nakatingin sila lahat sa langit. Marami pong nakakita ng tao sa buong mundo. Nagtataka sila po. Sabi, ano yung liwanag na yun? Yung mga matatanda na takot, lumuhod sila, nagdasal. Ngayon na sila nakakita ng ganon. Dambuhalang liwanag. Naalala ko yung panaginip. Nagpakita siya kay Moises sa punong kahoy na nagliliwanag ngayon sa itaas. Sabi ko, totoong may Diyos. Siguro maniniwala na sila. Nagpakita na siya sa liwanag. Ngayon, nakirinig po sa radyo, sabi ng pinapakinggan ko, sabi po, tumawag sila sa bansang Amerika, sa scientist sa NASA. Tinawagan nila kung ano daw yung liwanag na yon. Kasi nagtataka yung maraming tao sa buong mundo kung ano liwanag na yon, nagliliwanag, laki. Ang sabi ng scientist, ngayon lang daw nila nakita yon. Sabi ng mga NASA sa scientist, ngayon lang nila nakita yon. Ngunit nakikinig lang po ako sa radyo, tinitignan ko ang mga ng announcer, mga salita nila, nagsasalita po sila, tsaka sa TV, na-record po yun. Yung po yan, yung
liwanag po yun, dabuhalang liwanag. Nakarecord po yun sa TV, sa news, sa radio, at sa buong mundo. Ngayon, nagulat po ako, bakit hindi kilala siya ng mga pastor, yung magagaling sa Biblia, mga scientists, yung mga hindi nila kilala ang Diyos na siya ang liwanag. Tapos, sinabi ko, Panginoon yun, ang nagpakita po Diyos. Nagpakita po ang Diyos, sabi ko. Hindi sila naniwala. Ngunit, ang ko po, nagpakilala siya na siya ay Diyos. Ngayon po, nakarecord sa TV yun. Dapat, pinagdidiriwang sana ng mga tao yun. Kaya lang di pinansin. Andun po sa newspaper yun, nakasulat po yun. TV. Wala na ako magagawa. Ayaw ko paniwalaan ng mga news mga TV, mga tao. Ayaw nilang paniwalaan na nagpakita ang Diyos. Nagpakilala siya sa akin. Una sa panaginip, tapos nagkatotoo, nagpakita siya. Ang laki ng kapangyarihan niya, puting-puti. Ang buwan ng liwanag, puting-puti. Kita mo bang bumano siya sa mundo, umiikot. Ngayon, gusto ko sanang mahalongkat sa TV yun. At makita ng ibang tao na hindi nakakita na nagpakita ang Diyos. Ako ang liwanag, ako ang Diyos. Nagpakita ko kay Moises sa punong kahoy na nagliliwanag ngayon sa itaas. Wala akong magawa. Ayaw nila akong paniwalaan, ayaw nila akong pansinin. Wala akong magagawa. At least, matalino po ang Diyos. Ayaw nila akong pagsalitain sa TV. Ayaw nila akong pagsalitain sa newspaper. Ngayon, matalino po ang Diyos. Ngayon, sinishare ko po na sabi niya, gagawa ko na isang bagay, Jerry, na magagamit mo para maparating ang aking mensahe sa mga tao. Nagkatotoo po. Hindi itong Facebook, YouTube. Wala nang nakakaharang na TV news. Newspaper, radio, wala. Matalino ang Diyos. Ay, nasishare ko yung mga pangitain at pangitain at mga panaginip ko, nasasabi ko po sa Facebook. Talino talaga ng Diyos, isipin mo. Kahit harangan pa nila ng TV yan, ng mga hindi ka pagsalitain. Nagalit po ang Panginoon. Nagkaroon dito ng panaginip. Lumipas ang araw, buwan, nagkaroon po panaginip. Sabi ko, Lord, wala na akong magagawa. Ayaw sabihin ng simbahan, mga simbahan, sinabi ko, mga newspaper, TV, radio. Ayaw nilang sabihin sa tao na nagpakita ka. Nakarecord na sa TV na ikaw ang Diyos. Kaysa daw iniingatan daw nila ang simbahan, na nag-iingat kung ano po yung nila, yung mga sinasabi nila. Sabi ko po, napakaganda na simbahan ng Diyos. Kaya lang, hindi ko naman nila lahat. Ang nagpapatakbo po, ang nakakasira. Ang iba, hindi po lahat nagpapatakbo sa simbahan. I'm Roman Catholic po. I'm Roman Catholic. Ngayon po, sabi po sa akin ng Diyos, sa huling wakas, lilipulin ko lahat ang news TV, radio station, newspaper,
Hindi na nila magagamit yan, sabi ng Diyos. Babaguhin ko ang mundo. Hindi nila magagamit yan. Dahil nakita ko, hindi nila sila naniwala sa akin. Nagulat ako. Sa huling wakas, lilipulin kayo ng Diyos. Siyempre malakas loob ko dahil Diyos siya. Tapos tayo tao lang. Hindi tayo pwede magmalaki talaga sa Diyos. Dahil tao lang tayo. Ngayon po, sinulat ko yun. Walang kalaman ng ibang tao na ang galit ng Diyos nag-aalab po sa puso niya. Sayang ang news, ang mga media. Pag sa Diyos na, wala na talaga. Buti na lang may Facebook. Talino talaga ng Diyos, nilikha niya to para ma-share ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ka naman pwedeng mangaral sa malalaking relihiyon. Kontrolado ka rin. Kaya ang mensahe ng Diyos, talino talaga siya. Sinulat ko po yun, lahat. Ganun mangyayari sa huling wakas. Yung pong yung doon po sa sinalaysay kauna, sa end of the world pala, kinat ko po yun ngayon, tutuloy ko po. Binuksan na ng Diyos yung mata natin, yung third eyes, third eyes po. Binuksan ng Diyos na nakatakip yung mata natin. Makikita na po natin lahat ng hindi nakikita, gaya ng anghel ng Diyos, anghel ng Diyos, mga bad spirit, demonyo, mga patay, mga espiritu, engkanto. Kasi minilikha po ang Diyos ang nakikita at hindi nakikita. Nilikha po ng Diyos yan. May makikita po natin sa katapusan ng mundo, sa end of the world. Advance po ang Panginoon. Pinapakita niya. May isasalaysay ko. Kung maniniwala kayo, salamat. Kung hindi, salamat din. Ang importante po, na-deliver ko po sa inyo ang the words of God. Ang mensahe niya, ang mga salita niya. Nasabi ko po. Kaya wala na po akong na magalit ang Diyos sa akin. Kasi nasabi ko na. Ngayon po, binuksan ng Diyos yung mata natin, makikita na natin mga patay, sabi ng Panginoon. Nakita ko po, advance, hindi pa nangyayari, in-advance na ng Diyos. Nakita ko po si Jesus Christ. Sabi ko, Lord, Jesus Christ. Sabi ko, uhuliin ko si Satanas, sabi niya. Bakit itatali ko na siya, igagapos ko, para hindi na makapinsala, sabi na Jesus Christ. Asan siya? Tinuro niya sa akin. Ayun. Sabi ko, tao po yan. Paano naging si Satan yan? Hindi kilala ng mga tao ang Satan, hindi nila kilala. Ang Diyos lang nakakilala sa kanya. Ang Diyos lang ang nakakita. Ay, ganun ba? No, naglaban na sila ni Jesus Christ ni Satan. Talagang ginapos niya. Ang sabi ni Satan, ganito, mga alagad, sumigaw siya. Mga alagad, lipulin niyo ang mga tao, patayin niyo sila, sabi nga naman. Nagbangunan po yung mga patay, bumangon, skeleton, bumangon, nagsibangunan. Tapos sabi naman ni Jesus Christ, sa panaginip po yun na pinakita sa akin, advance po. Tumingin si Jesus Christ sa langit. Ama ko, nagdasal siya. Iligtas mo ang aking mga hinirang, sabi niya, Jesus Christ. Bumukas po yung langit. Nagliliwanag. Ang daming anghel. Puting-puti ang suot, may dalang espada. Bumulusok sila sa buong mundo. Parang kidlat. Naglalaban-laban na. Mga patay, tinaga. Yung mga ganun, mga sumasabog yung mga kalansay. Ngayon, meron pong mga news
kinukunan nila yung, nakita ko po yung anghel, may espada, walang pakpak, lumilipad po, puti ang suot, may espada siya, inampas niya yung mga bad spirit. Itong news, kinukunan ng video, yung mga anghel na lumilipad. Sabi niya sa sarili niya, masdan mo Jerry, tignan mo yung news na yan. Sabi ganon. Sabi ng news, kukunan ko to ng ng video ng mga camera. Sisikat ako sa buong mundo, nakakita ko ng anghel, sabi ganon ng mga TV news. Ipapalabas ko sa TV, sabi ganon ng reporters, mga news. Sabi ng Diyos, hangal. Mga hangal kayo, sabi ng Panginoon. Naririnig yung boses mula sa langit. Nung sinabi ng aking lingkod, hindi niyo ako pinansin. Hindi niyo sinabi sa tao. Lilipunin ko na kayong ngayon lahat. Hindi niyo na magagamit ang TV, camera, mga video niyo, lahat. Hindi niyo na magagamit. Lilipulin ko na kayo lahat, sabi ng Diyos. Napakasama niyo. Nung nagsasalita ang aking lingkod, sinabi sa inyo ang tungkol sa Diyos, ng mga mensahe ko, pinakinggan niyo ba siya? Hindi. Tapos naglalaban na yung kaya galit ang Diyos sa mga news. Tindi ng galit ng Diyos sa mga news talaga. Kita mo, sabi ng Diyos, Jerry, masdan mo. Sa huling wakas, wala silang kaalam-alam. Wala na sila, sabi ng Panginoon. Babaguhin ko ang mundo. Tapos, yun, biglang nagising ako. Umupo ako. Totoo kaya to? Sa huling wakas, ganun mangyayari. Kaya lang din totoo to. Kasi hindi naman ako lulukoyin ng Diyos, sabi ko. Sinulat ko po yun. Sulat. Sinare ko yun. Nalagay ko sa Facebook. Nalagay ko yun. Sa GMA, sa Channel 2, ABS-CBN, dami akong text gano'n. Nakiusap pa nga ako sa kanila. Sabi ko, baka pwede nyo naman itong ilagay itong yung istorya ko. Sabi ko tinext ko si Charo Santos, si GMA, yung mataba doon, yung magaling mag-news. Hindi ako pinansin. Si Jessica Soho, sumulat ako doon, text ko na, baka pwede mo nyo naman isanay-sa yun sa Panginoon, sabi ko. Hindi nila ako pinansin. Wala akong magagawa. Sabi ko, ayun, pinarusahan ng Diyos. Channel 2, tingnan, nagsarado. Doon ka magtataka, hindi alam ng mga tao ang pamamaraan ng Diyos. Kung ordinaryong tao ka lang, hindi mo talaga maintindihan yung pamamaraan ng Diyos. Kasi nagkaroon po ako ng panaginip, natatandaan ko po. Yung bansang Amerika, pinarusahan po. Yung Twin Tower, na naginip po ako, Jerry, masdan mo, wawasakin kong dabuhalang gusali. Lumabas po yung kamay ng Diyos sa ulap, ang laki. Ginanin niya po yung building, nawasak. Tapos, sabi ko, saan lugar to? Bakit mo winasak, Panginoon? Ang daming mamamatay dyan. Dahil mapagmataas na sila, sabi ng Diyos. Makasalanan na sila. Parusahan kong bansang ito, sabi ko. Saan kaya lugar yan? Tapos, nagulat po ako. Nagising ako. Umupo ako sandali. Tapos, inisip ko, ano kaya? Bakit gagawin ng Diyos? Mapagmataas na sila, makasalanan. Anong bansa kaya to? So, sinulat ko po yun. Nagulat po ako. Winasak ng Diyos yung Twin Tower, yung pala. Kaya lang iba ang pamamaraan na ginawa ng Diyos. Kasi kung ordinaryong tao ka lang,
Oh, inano ng mga rebelde, yung mga terorista, pinasabog ng eroplano. So, hindi mo alam na akala mo talagang ganun talaga. Ngunit parusa ng Diyos, winasak niya. Iba lang pamamaraan niya na pinakita ng Diyos. Kaya naniwala ako. Ngayon, sumulat po ako sa bansa na yon. Kinuwento ko po sa presidente ng Amerika. Inimil ko, pinarusahan po kayo ng Diyos. Kasi nagkaroon po ako ng pangitain sa panaginip. Lumabas po yung kamay niya, winasak niya yung building na yan. Yun. Hindi nag-respond sa akin. Tapos nakita ko sa TV na yung mga Amerikano nag-load sa plaza, nagdadasal sila. Ang dami. Nakarecord dyan sa TV nila. Nanalangin sila sa Diyos, humingi sila ng tawad. Sumulat talaga ako sa presidente noon. Nalimutan ko na kung sino presidente noon. Basta nakarecord po siya. May sulat po ako doon. Ngayon, nangyari yung salita ng Diyos. Totoong may Diyos. Nangyayari yung salita niya. Kaya nga, iba ang pamamaraan ng Diyos kung ordinaryong tao ka lang na hindi niya sinabi sa iyo, hindi mo alam, hindi mo maintindihan. Sipin mo, paano sinira ng Diyos yun? Binomba ng eroplano yun. Nawasak, di ba nakita mo? Yun. Hindi na maintindihan yung Diyos po ang sumira sa building na yan. Siya po nagsabi sa akin sa panaginip. Kitang-kita ko po yung building na yan. Ngayon, ito pa isa po, nagkaroon ng panaginip. Totoo po to. Sabi ng Panginoon, Jerry, hindi ako pinakinggan ng mga news. Kaya ko silang lipulin lahat bigla. Sabi ko, nagulat ako. Bakit, Lord? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Sabi niya. Huwag mong gawin, Lord. Hayaan mo, sasabihin ko sa kanila. Naniniwala po ako. Tapos, alam ng Diyos yung isip mo. Paano? Kasi sabi ko sa isip ko, paano mapapatay yung mga news? Magbibigay siya ng example. Sabi ko, paano niya mapapatay news? Nakatira dito news sa malalayong lugar. Paano niya mapapatay? Inisip ko po yun. Tapos nabasa ng Diyos yung isip ko. Sabi niya, hindi ka ba naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos? Naniniwala po, Panginoon, dahil kayo ang Diyos. Tapos, nagising ako, sinulat ko po yun. Sulat. Lumabas po sa TV, kagimbal-gimbal po. Doon po nangyari mga news, ang dami namatay, kay ampatuan. Nagkatotoo yung sinabi ng Diyos. Dami namatay na news. Kay ampatuan po. So, iba ang pamamaraan ng Diyos pag nagparusis siya. So, kung ordinaryong tao lang katulad ko, hindi niya sinabi, siyempre, ang sasabihin ko sa sarili ko, halimbawa po, paano pinatay ng Diyos yan? Ang pumatay dyan yung mga pinagbabaril. Samantala, nagsalita ang Diyos. Yun ang pamamaraan niya. Kaya pala tayo lipulin ng Diyos sa iglap lang. Dami namatay nun. Tapos naniwala ako, totoo po may Diyos. Ngayon po, ibabalik ko po yung share ko sa part 1 kasi nasa YouTube eh. Ngayon ito na dadaling ko dito sa Facebook. Yung i-share ko po yung ito po kay Mama Mary. Natatandaan ko po, nagkaroon po ako ng panaginip. No? Hindi ko, naalala ko po yung sinabi ng Diyos. Ilalagay ko sa iyong bibig at sa iyong isip ang sasabihin sa mga tao. Hindi maalis po sa isip ko.
ilalagay ko sa iyong bibig at isip ang sasabihin mo sa mga tao. Kaya pala, kahit anong tumagal na yung panaginip ko, lumipas ng taon, na pinapasok ng Diyos po sa isip ko, talagang may Diyos po. Kasi naniniwala po ako. Yung kay Mama Mary po, nagkaroon po ako ng panaginip noon. Nakita ko siya sa dagat. Nakalutang po siya. Nananalangin siya sa Diyos. Tapos nakatingin siya sa langit. Tapos nakita niya ako, Jerry, sabihin mo sa mga tao, nanalangin sila sa Diyos. Magdasal sila, sabi ni Mama Mary, para hindi matuloy ang parusa ng Diyos. May darating na, sabi ko, may darating na delubyo. Nakikita ko yung mga alon nun, ang lalaki. Tapos yung damit niya, tinatangay ng hangin. Nasa babaw siya ng dagat. Sabi ko, nagkakaroon na ako panaginip noon. Nagkakaroon na ako ng panaginip sa pangitay. Sabi ko, Mama Mary, wala pong maniniwala sa akin. Hindi ako pinaniniwalaan. Tapos, sabi niya, sabihin mo sa mga tao, para hindi matuloy ang parusa ng Diyos. Tapos, nakita ko siya nagdadasal. Tapos sinabi ko pa, galit po sa inyo yung mga born again. Hindi daw kay Diyos, sabi ng ganon. Sumagot siya, itatakwin mo ba ang kasama ng Diyos? Nagulat ako. Oo nga no. Sabi ko, bakit ako maniniwala sa born again? Kasi pinili siya ng Diyos. Wala siyang ginawang kasalanan sa tao. Pangalawa, ano siya ni Jesus Christ? Ginamit siya ng Diyos. Nakasulat sa Bible po, mababasa niyo ang storya ni Mama Mary. Kaya mali ang turo. Oo, mali ang turo ng born again. Na bakit daw sumasamba ang mga tao kay Mama Mary? Sabi ko, tao lang naman po ang ang sumasamba. Tsaka wala naman masama doon. Mananalangin sila. Katulad nito, sinabi niya, manalangin kayo sa Diyos. Nagkatotoo po yun. Yung panaginip ko noon. Tapos, kinuwento ko sa isang kaibigan kong babae. Yan. Naniwala naman siya. Sabi ko, magkakaroon ng malaking alon. Nagkatotoo po yung tsunami sa Indonesia po. Marami namatay sa Indonesia. 100,000 po, kawawa. Tapos, sumunod ulit, nagkaroon ng mga panaginip. Magkakaroon ng, sabi ni Mama Mary, magkakaroon ng malakas na lindol. Tapos magkakaroon ng alon na malaki. Sabi ko, Diyos ko, kanino ko ito ipaparating? Ang mga news, mga TV, hindi sila nakikinig sa akin, ayaw nilang tanggapin. Bahala ka ng Diyos, kwento ko na lang to pag ano. Tapos nagkatotoo po sa Japan, yung sinabi ni Mama Mary ulit. Daming namatay, 100,000. Diyos ko, nangyayari mga salita ni Mama Mary. No, kung hindi siya kasama ng Diyos, no, 2 beses siya nagsabi na gano'n. Paano niya nalaman yun? Na magkakaroon ng ng dilubyo, ng tsunami. Paano nalaman kung hindi siya kasama ng Diyos? Kaya minsan maling turo ng mga born again. Kaya talaga sa Diyos ka maniwala. Yun po ang ng kay Mama Mary. Kaya pag may nagsasalitang ganon, bakit ako maniniwala sa inyo? Sinisiraan niyo si Mama Mary sa mga tao. Kasi marami na ako nakausap na born again ganon. Hindi daw sila naniniwala kay Mama Mary. Ako naniniwala ko. Malinis siyang babae. Wala siyang ginawang kasalanan sa mga tao. Napili siya ng Diyos.
sabi ni Mama Mary, itatakwil mo ba ang kasama ng Diyos? Hindi ko magagawa yun. O magalit na po yung born again sa akin. Itatakwil mo ba ang kasama ng Diyos? Maganda naman yung turo ni Mama Mary. Kaya ang turo minsan ng mga tao, ordinaryong tao, mali. Nakabasa lang ng Bible. Akala mo marunong na sila. Hindi nila alam, pag magbasa ka ng Bible, kasama mo dapat ang Diyos para i-guide ka dahil mahiwaga ang Diyos. Nahiwaga po ang Diyos. Kapag susunod ka sa mga nangangaral na mali naman pala ang turo, kawawa ka. Sayang, sabi ko. Kaya buti na lang may Katoliko. Hindi ako bumitaw sa Katoliko. Kumapit ako sa Katoliko. Yung nagkatotoo yun. Tsaka isa pa, kahit ng mga pare, sinalaysay ko to. Hindi ako pinaluwalaan ng mga pare. Tama ang sinabi ng Diyos. Napakaganda ng bahay ko. Sinisira ng ibang hindi ko nila lahat sinisira nila. Dapat makarating to sa simbahan. Pari ka, parating mo, kaya lang di mo inano. Kaya galit na galit ang Diyos. Kaya marami na rin humiwalay sa Katoliko. Kaya hindi ko rin sila masisisi. Tao lang sila. Ngayon po, nagkaroon po ulit ako ng panaginip. Hindi kung sa ulado ko po, nagtataka po ako bakit ilang taon na sa daming panaginip ko po sa ulado ko. Dahil tama yung sinabi niyan, just ilalagay ko sa iyong bibig, sa iyong isip ang sasabihin mo sa tao. Nagkaroon ng panaginip si Mama Mary ulit. Jerry, iligtas mo ang El Shaddai. Nagulat ako. Sabi ko, mayroon silang leader doon, Brother Mike. Sabihin mo sa kanila, manalangin sila sa Diyos. Huwag lang silang nakikinig lang. Manalangin din sila sa Diyos. Sabi gano'n. Ngayon nyo po, sasabihin ko po yun. Sabi. Sasabihin ko po sa mga tao na puputulin ko muna po ang aking sharing. Itutuloy ko po sa ibang araw dahil lobat na ako. Konti na lang, malolobat na ako. Marami po salamat sa inyong lahat. Thank you very much po. Salamat po.